Hello guys, so hugasan ko muna yung isang tambak na plato dito. Katatapos ko lang mag-almusal. Sakto lang yan guys na matunaw yung aking mga kinain dyan sa aking tiyan. Dahil nga kumakapal na yung aking bilbil. So kailangan mag-exercise muna tayo. Exercise din to ha, paghugas ng plato guys. Kasi yung ating kinain, hindi siya mag-stay lang dyan. So kailangan magtayo-tayo tayo, di ba? So samahan niyo muna ako maghugas ng plato. Bago ako papasok guys, hugasan ko muna to yung plato para yung gawain ni nanay less din. Kasi alam nyo na, pagka gising si Yayam, mahirap ko talaga magbantay ng bata. Lalo pag ganyan na super kulit na, kailangan nakafocus lang talaga si nanay. So, ito lang yung matutulong natin sa kanya guys kay nanay. Dahil nga, may pasok tayo, pumapasok po ako araw-araw. Pagka morning, ayun, maaga akong gumigising. Minsan, talagang kailangan din talagang gumising ng maaga guys. Sa dami ng ating mga ginagawa dito sa bahay. Kasi ako, pagka umaalis ako ng bahay, guys, hindi ako yung tipong gigising na lang, maliligo at magpapasok, diba? Hindi po ako ganun, guys. Nag-ano ako, nililinis talaga ako ng bahay bago ako umalis. Nagluluto. Yung parang, pagka umalis ako, wala nang problema si nanay at si Yayan, kakain na lang sila. At hindi na nila kailangan ng problema pa kung ano yung lulutuin, ano yung ano ganyan, diba? Kailangan kasi sa bata, ang pinakakain, mainit pa, para hindi sumakit yung tiyan. Lalo na pag morning guys, alam niyo yun, yung unang-unang tinitake ni Yayam pag morning, pag halimbawa na gumigising siya, tapos wala na ako sa higaan niya, sa tabi niya, ang ginagawa niya guys is, didede. Kasi pagka once na umalis na ako sa tabi niya, kasi alam din guys, di ba, pagka halimbawa na natutulog pa at nakita niya ako dyan, oo, didede yan siya sa morning. Pero pag wala na ako, hindi na siya maghanap. Ang gagawin niya, didede siya ng sabote. So, yun. After nun, guys, siguro mga bandang mga 7 o'clock, ganyan, lalabas na yan siya. Yun po yung kadalasan niyang ginagawa. Lalabas na yan siya, guys, maghanap na yan siya ng mga kasama niya, tapos konting laro-laro. Mamaya konti papakainin na ni nanay para sa almusal niya. Rice. Kanin po talaga yung pinapakain ni nanay dyan sa kanya, guys. Tapos, ipagluluto lang namin yan siya na may sabaw. Pero pag halimbawa na ang almusal namin, guys, is tuyo. I mean, yung wala siyang sabaw. Minsan, pinagluluto ko si nanay ng lugaw na nilagyan niya ng itlog. Pagka wala kaming chicken, yan, itlog ang nilalagay ni nanay. Kasi ang lugaw guys, para lang talaga kaya yan. Yung talagang intended lang talaga na maubos niya ng isang kainan. Kasi pagka pinakain mo pa rin sa kanya ulit ng merienda or sa tanghalian, hindi niya nakukunin, hindi niya nakakainin. So, kailangan ko talaga ilutuan namin siya ng mga may sabaw. Hindi naman talaga siya maarte guys, yung gusto niya is karne, ganun. Hindi po namin siya sinanay ng ganun kasi nga, pwede namang isda, gulay, ganun, para matuto rin siya guys sa mga healthy foods natin, di ba? Hindi puro karne. Alam niyo naman pag karne guys, pag natutuyan kumain ng mga taba-taba, or di na sanay na, magkasakit pa, di ba? So, mas maganda, maliit pa lang siya, is tinuturuan na natin ng mga kumain ng mga masusulat siyang pagkain. Kaya, ganun guys. Tapos guys, alam nyo, sobrang natutuwa ako dito kay nanay. Pagka wala yan siyang ginagawa, pagka sa morning, di ba, matutulog siya yan. Tapos wala na siyang gagawin kasi nga, ginagawa namin lahat ng madaling araw, ng 4 o'clock, kasi 4 o'clock po kadalasan kami gumigising. Or minsan, pag ako gumising, pag ako talagang hindi ako makatulog guys, gumigising ako 3 o'clock, ganun. Ginagawa ko yan siya, pero hindi ko na ginigising si nanay. Alam ko naman na super aga pa nun. Parang istorbo na rin yung kay nanay yung yung pahinga niya, tapos gigisingin ko pa, diba? So, ako na lang ang ginagawa niyan guys. Para pagdating ni nanay, or pag gising ni nanay sa morning, wala nang problema, diba? Less na yung kanyang mga gagawin. Kaya, ayun, ganun guys. Tapos, pagka weekend, kasi nga naglalaba yung si nanay, wala siyang ginagawa daily. Daily, as in daily talaga guys. Nilalabahan niya yung mga damit namin. Pero okay lang din naman, hindi naman ganun karami yung nilalaban niya araw-araw. Kasi nga, syempre, di ba, daily siya naglalaba. So, kunti na lang yun yung mga nalalabahan niya. Isa pa, damit lang namin 3. So, siguro, very easy na lang sa kanya. Very easy na lang sa kanya guys na gawin yun. Yung paglalaba ng araw-araw. Kasi hindi naman mabigat dito guys sa bahay na yung mga gawain. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, si Yayan hindi naman na kargahin, hindi naman niya siya bubuhatin araw-araw, diba? So, pagka naglalambing lang yung bata, alam niyo yung time na paglalambing niya guys, pagka halimbawa nanonood siya, gusto niya dyan ka rin sa tabi niya, yung pagka may ginagawa ka, or naghuhugas ka ng plato, or kahit na kumakain ka, basta gusto kanyang dalhin doon sa kwarto at isama ka niya sa kanyang panonood, no choice ka guys, sasama at sasama ka. Alam niyo ba kung bakit? Sobrang lakas niya, mahilain ka talaga niya, pero makakasama ka guys. Tapos, minsan may time pa na halimbawa na natutulog ka, siya gising, gusto ka niya na makasama guys, gusto ka niya na makalaro sa sa panonood niya, ganun. Ang gagawin niya sa'yo, naku, kahit na gusto mo matulog, hilahin ka niyan guys, pag ganun, shoo!
hilahin niya yung ulo mo para bumangon ka, gumising ka. Huwag ka raw katulog-tulog. Ganun siya. Ganun siya guys, ganun siya maglambing. Yan. Kaya, pag hindi mo siya sinunod, iiyak siya. Parang, syempre, pag bibigyan mo na lang bata. Buti na nga lang si nanay, ano siya guys, hindi din siya sa bata. Alam niyo na pagka mga lola-lola na, talagang malambingin sa mga apo, di ba? Buti na lang kasi nanay guys, marunong din talaga mag-alaka. Nakakalan na una namin yung tagabantay. Pero alam niyo, mayroon nga kaming kumbaga nagpresenta siya guys. Volunteer siya na magbantay. Kaya yan before, ayun, pinagbigyan ko. Pero napansin ko nga, hindi siya mahilig sa bata. Hindi niya kinakausap. Maganda kasi pagka yung nag-aalaga is madaldal din or mahilig talaga sa bata. Yan, kinakausap niya yung bata. Mabilis din makapagsalita na maayos. Hindi yung bulol-bulol, di ba? So, ayun, ganun sila guys, ang mga technique at ang kanilang mga ginagawa dito sa bahay. Hindi naman din ko mabigat yung mga gawain dito. Kaya, yakang-yaka na ni nanay. Kaya siguro guys, tumagal na si nanay ng nag-ano na rin po siya kasi yung nakaraan na pinalitan ni nanay, taon din po yun. O si nanay po, ikapit-bahay. Magkapit-bahay lang po yan sila nung dati naming taga-alaga at si nanay, ito yung bago. Magkapit-bahay lang sila noon. Kaya ang nagpresenta kay nanay dito is yung asawa po nung dati naming kasama dito sa bahay. Kaya ayun guys, tumagal si nanay kasi nga hindi naman din mahirap ang work at isa pa ang mga tao dito guys, kahit na masusungit minsan, hindi naman din po mahirap pakisamahan. Kaya ganun. So, paano ba yan guys? Ako'y maliligo na at ako'y papasok pa. Talagang may time pa sa pakikipag-chika sa inyo. So, paano ba yan guys? Kita-kits ulit sa susunod na video. Salamat po sa panonood. God bless.